pa ni Paul, isa na lay utang na to. Wa na tay daghang utang. Isa na lang giutang na to. Mo nang higugmao na to atong isig katao. Ug maugid na pinakalisod. Ako di po ko mo garantiya ani kay ngano man. Ang maturity na to medyo mag-matter gyud kay lisod gyud mo pasaylo. Ug mao na nga once makabalo na kang magpasaylo. Sa ingon ni Jesus Christ 70 times 7. Bugat gyud, no? Bugat gyud. Unsa ingon sa disciple? Lord, increase our faith. Makaingon gyud kag dungagi among pagtuo because to forgive is very hard. Okay? So sa Luke chapter 17. So atong gamayng hatagan na to, gamayng panglantaw ni atong isguta, no? Which atong hatagag view. Una, Matthew chapter 6 verse 14 ug 15. Pwede ba dungano nato nigbasa kay master key ba ani sa life? No? Master key sa life. Okay, Matthew 6:14 and 15. Ready, begin. Kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langitnon. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga langitnon. Okay, kaning Matthew 6 mao ni siya ang prayer's guide nga gihatag ni Jesus Christ. So, kaning word mo ni siya ang word nga the one thing that God won't do. Tanan butang kaya mahimo sa Ginoo. Pero nay usa ka butang nga dili kayang mahimo sa Ginoo. Okay? Dapat kabalo ta unsa na. Bisan pag unsa ka powerful ang Ginoo. Bisan pag unsa siya ka gitawag natog kadako o kagamhanan. Mayon kag tanan iyang mahimo, pero nay usa ka butang nga di niya mahimo. Mao ni. Okay? Kung dili nimo pasayloon ang imong isig ka tao, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So, nganong it attracts demons? The question is, how and why unforgiveness attracts demons? Kay wala kay signal sa Ginoo, wala kay heads, wala kay protection. So daghang Christian karon nga na sila sa sulod sa church, nagbasag Bible, nagpreach, nagpray, pero wa pa siya ka-move on aning area. Mo ni ang pinakalisod. No? Siyempre po, di man gid pud ni sayon. Ang problem man good is wala taga recognize. Mabag Lord, nganong di pa man ako ni siya mapasaylo. Mo nay prayer nga wa pa nato naampo. No? Lord, di man gid ako siya kaya. Ana ka ba kanang mura kag nagstorya si Ginoo ba, Lord, sa tinud na lang, Lord, di gid ako siya kayang pasayloon, Lord. Tabangi gyud ko. Sa tinuhanan, Lord, di gid ako kaya. So, mahimo siyang access. It attracts demons because in the first place, di pa jud ka pinasaylo. No? Wala pa jud ka ka-experience of forgiveness. So, kung baga, ang Ginoo wala pag gyud siya divine connection sa imong life, kay ang atong access sa Ginoo, pagpasaylo ra baya gyud. So, perti gining lisura. Pero remember, it attracts demons. Manang usahay ang marriage sigig away, way undang away, no? Ilabay na gasolina, wa ka kahibalo, kanira day ang problema. Kay once man God it attracts demons, gamito na siyang playground sa yawa. Daghan magdagan sa imong una-una. Sumode na nganong pagmuduol ta sa altar. Every service gina-challenge ta muduol sa altar. Pinaka the best pagmuduol ta sa altar, mingon ta sa Ginoo, Lord, search my heart. Mo biyan ang prayer ni David. Unsay gina-challenge ni Pastor Frank, Lord, it's me. Kana bang word nga recognize? Okay? Acknowledge. Admit. Admit, acknowledge, recognize. Kana bang moingon jud ka ba, Lord, hangtod karon Lord, to be honest, di pa jud ako sa mapasaylo. Mo nang word acknowledge. Kay magsige kag ampo-ampo diha. Wa ka kay balwa ada kay access sa Ginoo. Okay? So it attracts demons.
dili gyud peaceful ang imong life. Ang uban mag-undergo depression. Kuyaw ning depression. Daghang kag pasanginlan ani. Pasanginlan nimong gobyerno, pasanginlan nimo imong ugangan, pasanginlan nimo imong amo, pasanginlan nimo imong trabaho, pasanginlan nimo ang mga tawo adagtabang sa imo, pasanginlan nimo ang yuta ang naembargo. Daghang kag pasanginlan, pero wa jud ka nag-ingon, wa pa manggod na ako siya napasaylo. Kana bang makaingon jud ka bag tungod ni kay wa pa ko kapasaylo. So mo nang word acknowledge. So Ephesians 4:26 to 27, kung masuko kamo, so gitagaan gitag kasuko sa Ginoo. Thank you Lord nga kabalutang masuko. Ang kasuko gamiton para sa masuko ta sa dautan, masuko ta sa mali, masuko ta sa bakakon, masuko ta sa yawa, masuko ta sa compromise. Pero kung masuko ka manghigala nga walay rason, ingon diri pagbantay nga dili kamo makasala. So ang kasuko dili sala, magbantay ta. O kung naman tayo kasuko, ayaw gininyo palungtara. Ayaw siya tuguti. Ayaw siya tuguti nga mag-lodge. Okay? What you feed always grow. Ayaw siya kanunay i-maintain. Ayaw siya i-baby. Kang kay kagyaw-yaw, kang kay kagstorya, kang kay kagyaw-yaw. Wa ka kahibalo, no? Verse 27, ayaw ninyo hatagig higayon si Satanas. So makita ninyo na biblically speaking nga ang unforgiveness is a gateway. No? It is an open door. Ikaw mismo nag-welcome. Okay? Matud pa sa old Dracula nga palabas, si Dracula dili mo sulod kung di nimo pasudlon. That's the rules. Marabag, si Satanas di mo sulod kung di mo siya pasudlon. The only gateway sa marriage, sa personal life, sa tao, pinaka-powerful entrance sa yawa, kanag yung pagdumot. Okay? Ang kasuko, natural na. Ha? Walay tay problema sa kasuko. Pero kung sige na dyan kag kasuko, pala-laboratory kay basig sugar. Storya rin yung ato, no? Muna sigo kasuko, pastor taas mo gud akong sugar. Wala pa ka na diabetes, sige na kagkasuko daan. Unsa na lang pag naapag yung taas imong sugar. No? Na ang ending ani, di mapasangilan si Satanas. Ang doktor atong pasanginlan. No? Daghan tag pasanginlan. So, ang point ato diri, matud pa ni David. Unsa ingon ni David? Search my heart, O God. No? Lord, tanaw daw, Lord. Unsa gyud problema nako? Nganong ingna ni man. Okay? So, kaning unforgiveness, mahimo ni siyang barometer. No? Mahimo siyang gauge. No? Kabalo mo tanang sasakyan na gauge. Kung imong gasolina empty, kung imong gasolina puno. Kung imong gasolina empty, kabalo jud ka di ka kaabot sa digos, no? Pero kung imong gasolina puno, kabalo jud ka makaabot ka sa digos. True sa gauge, kabalo ka unsay nahitabo sa ilalom. True sa imong unforgiveness, kabalo ka nga nay problema imong kalag, no? Kabalo ka nga nay mga issues. Probably na kay mga unresolved issues, no? Na kay mga unresolved issues. Na mga tao usahay diri nga na nag-struggle pa sa ilang past, labi ng word trauma, no? Past, na rape sila sa unang panahon, no? Muna ingon nga wa pa ta kasulod sa ilang life pero dili pud lalim, no? Uba kaha ang ilang yuta gi-take advantage. Wa sila kay balo na transfer name na ay grabe ning tunglo sa yuta, lisod gyud ipasaylo. Makita nimo tong imong auntie nga nag-ilog sa yuta. Grabe. Mo nang usahay, grabe ang cyst, ang tumor, ang mga disease. Tungod na sa unforgiveness. Lisod gyud ang forgiveness. Mo na, ingon si Jesus Christ, nangutana mga Pariseo, unsa man gyud ang greatest commandment? Unsa gyud ang greatest commandment? That is Matthew 22. Unsay tubag ni Jesus Christ? All the prophets and the law hang on these two. Duha na lang daw. 10 commandments, nagdependent ani. Tanan. Unsa ito ingon number 1?
Love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, all your strength. Ang sa ikaduha, love your neighbor. Oy, kulang na. Worse sa ikaduha da. As you love yourself. Kabalo ka ng as you love yourself, dako kayo nagmeaning. Kay kung dili nimo i-love imong neighbor, dangerous ang mahitabo sa imong self. When you forgive the person, ang imong giset free, dili ang person, ang imong self. Vulnerable ka. Kumbaga, ang target sa yawa, naana sa imuha, once dili ka maka-forgive. So, Christian, i-challenge na mo. Use this altar. Every service, gamitan ng altar, ilitok ng mga ngalan, nga di pa nimo mapasaylo. Kanang di nimo mapasaylo, kasabot ang Ginoo na. Ang pangutana, gibatel ba na nimo? Okay? Gibatel ba na? Gibatel na kada adlaw. Lord, si Shira, hangtod karon makita pa na ako siya, Lord. Balik-balik ka na. Siyaro, no? Lord, di ginako kaya. Kana bang i-ano gino ba? I-fight nimo constant. Okay? Ikaduha is sexual sin. Okay, ha? Remember, ha? It attracts demons. Kung ma-defeat nimo ang enemy sa imong self, isa sa mga success sa imong life nga dili makarog access ang yawa sa imong life. Sexual sins. Ang sexual sin is different from all other sin. Okay? Balik ko na ko. Sa tanang sala, ang sexual sin lahi sa tanang sala. Muna gitawag na to, it attracts demons. Okay? 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Kung naamoy mga Bible, i-underline ninyo yung mga Bible, i-mark down ninyo sa inyong mga Bible, i-take note ninyo ni, it reminds us. Okay? Ingon diri sa verse 18, matud pa ni Paul, busa likayi. Okay? Pangitaig paagi. Irisa ang number. Ayaw memorize irisa. Okay? Likayin ninyo ang pagpakighilawas, gawas sa kaminyoon. Taas sa kayo, no? Sa English ni, fornication. Sa Bisaya, pakighilawas, gawas sa kaminyoon. Taas kayo, no? Fornication is a sexual sin outside marriage. Wa pa ka na minyo. Okay? Ang ubang mga sala, so gikuha ag comparison, no? Ang ubang mga sala nga gibuhat sa tao, walay kalabutan sa lawas. Apan, ang tao nga makighilawas, gawas sa kaminyoon nakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. So, unsa may direct connection dito? Nga, lawas raman to. Dayon gitubag ni Paul sa verse 19, dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas? So sa ato pa, kita di ay temple data. No? Kita ang temple sa Ginoo. Naapo tayo gitawag outer court, kani inyong makita, mo ning public outer court. Naapo tayo gitawag inner court, ang ato ang heart. Okay? Naapo tayo holy of holies, mo na atong mga motives and intentions. Okay? So ingon diri nagapuyo sa atong lawas, isip iyahang temple. Busa kining atong lawas dili na ato kundili iya na sa Dios. So ang sexual sin pinaka-dangerous nga sin sa balay sa Ginoo. Kay sa Ephesians chapter 5 gihulagway baya nga ang church is the wife, the bride. Okay? Ingon sa diri, kay mahal ang inyong pagpalit kanato, iyang pagpalit kanato. Busa gamitan ninyo inyong lawas sa pamaagi nga madayig ang Ginoo. So, ang point diri, sexual sin and the Holy Spirit cannot stay together. Dili sila pwedeng magdulog sa life, sa tao. Inig Domingo, mingon ng Holy Spirit, sibug-sibug gamay. No? Kay ako pa ron. No? Inig Kalunes, mingon na pod ang sala. Sibug-sibug sa diha. Kay ako na pod ron. No? Schedule lang ta. Dili na siya pwede. No? Nga mag-duty ang Holy Spirit o ang sexual sin.
Sa tanang salagod, ang sexual sin ang pinagikalagutan sa Ginoo. No? Kung basahon nimo, matod pa ni Paul, ipahawaa siya sa church. Matod ni Paul, kung di maginulsol ha. Okay? So man mga batanon, stricto kayo ang church when it comes to fornication. Stricto kayo ang church. Kaya nga naman, it will paralyze the work of God in the church. Pasalamat kita nga ang atong church medyo nag-practice gyud og discipleship. Wala ba tanay mong pasalamaton na? Balakpakan sa nato ang Ginoo be. If Christianity is walay discipleship, then Christianity is nothing. Ha? Balik ko nako. Kung ang church walay discipleship, ang Christianity is powerless. So, ang discipleship yun, importante sa church. So, sa Christianity, natay gitawag ng discipline. Okay? Discipline. So, mo na diri, ingon sa pulong sa Ginoo, magapuyo sa atong lawas ang balang espiritu. So, ang church, gina-acknowledge na to ni as the body or as the bride nga ang Holy Spirit pod magpuyo diri. So, mao na mangigala, no? Sa mga following series na to, ato gyud ning ginatun-an aron kita pod mismo careful and aware nga ang pamaagi sa yawa karon. Ang pamaagi sa yawa karon nakaroon siya og channel. Okay? Kani mao na ni ang doorway to sexual sin. Diri na tanan ang tao ma-inspired, ma-motivate. No? Matud pa si ni attack ang si Andres Bonifacio, no? Hari ng kagitingan. Also si Andres Bonifacio siyang sundang. Kaya nga naman, na-inspired sila sa mga inspirational book ni Rizal. So, tungod sa mga sinulat ni Rizal, sila Andres Bonifacio ang ni Elsa. Kani mga inspirational po ni Sayawa para ang tao mag-practice og sexual immorality. So, it attracts demons kay mahugawan ang atong pagkatao. Okay? Natay mga references diri. 1 Corinthians 9:25, no? Ang Biblia nagaingon, matud pa ni Pablo, disiplinaha sa ang iyang kaugalingon. Kung maapil daw ka sa lumba, kung maapil ka sa contest, maapil ka sa marathon, ang magdudula kinahanglan disiplinaho niya iyang kaugalingon. Dayon, ingon siya, naningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat og ganti. Kung naningkamot daw ang usa ka athlete nga makakuha sa reward bisan malaya, no? Kung malaya giapa sa tao, ang giapa sa estudyante nga matauran og medal nga mapalit rin niya og 80 sa bookstore. Pero naningkamot gid siya nga makapalit siya og naningkamot gid siya nga matauran siya medal. Ug buto naon pwede ra man ta mamalit, pero naningkamot siya nga mawala ra man ganito. Pero dapat daw ang disciple maningkamot pod, no? Maningkamot pod nga dili magtagbo-tagbo sa mga ngit-ngit nga lugar. No, maningkamot pod nga dili magpachar-char nga nag-eskwela pa ka. Maningkamot gyud, no? Ingon diri para ta makadawat sa ganti. Okay? Matud pa ni Paul ingon to sa verse 26, gipaningkamutan ko gayud nga pugnan kini. Na, pinakahadlok nining mga batanon nato karon. Ako nahadlok pug ko. Kinapo ko'y duha ka buok batanon. Amot lang uban, nahadlok ba pud mo? Matud pa ni Pastor Frank, tawag-tawagi pod, asa na ka? No? Gabi na, asa na ka? No? May naghimo og assignment. Hey, klaruhan ng assignment na. No? Basig, lahi na nga assignment. Okay? So, Matthew 15, chapter 15, verse 17 to 20, apan ang mugawa sa baba gikan sa kasing-kasing, ug mao kana ang makapahugaw sa tawo. Verse 19, kay gikan sa kasing-kasing sa tao, dautan mga paguna-una, nga mao ang mutukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, ug pakighilawas, gawas sa kaminyon. Gabi, no? Pakighilawas, gawas sa kaminyon.
Ingon ang Biblia, verse 20, mao kini ang makapahugaw sa tao. Kabalo mo kinsa ni nga word? Si Jesus Christ nag-ingon ani. Mo-order lang kag Shopee, nay babaeng mo gawas. Grabe. Pwede laki na pod. No? Mag-order lang ka sa Shopee, babae ang mo gawas. So makita ni mo manghigala nga gigagamit na ni sa yawa, no? Gitawag na siya mga bedroom demons. Dayon ma-inspire dayon ka ang imong utok mag-store dayon kanang mga hugaw nga nahuna dugay na ka makatulog dayon ma-inspire na ka into sexual sin. Mo na nga we are advising kung estudyante pa ka, no? Magsikag pa cute-cute, hulatan na lang gyud ang panahon nga makuman kag eskwela, no? Maning kamuti gyud nga makahuman kag eskwela. Kay kung magdula-dula ka, your life will never be the same. Okay? So, take note ha. Kung say word ni Jesus Christ, makapahugaw sa tao. Ang yawa baya, ganahan baya hugaw. Okay? Dili na to pwede invite ang Ginoo sa tong life niya, hugaw. No? Mang-invite kag bisita, unya imong mosquito, wa pa nahipos. Mga plato to sa lababo, unya, ang mga labuno na pa sa sala, maulaw baya putano. So, mura bag mang-invite kag Ginoo, unya pagkahuman, napakay tusik-tusik diri sa imong kinabuhi. Kinahanglan isurrender tana, no? Sa mga minyo kinahanglan surrender na ninyo inyong mga pride bait diha kay it attracts demons. Ang imong life daily gyud the same. So this church gina-practice gyud nato diri ang discipleship. Kanang word nga discipleship, righteous living. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Isik din na ito nag-appeal. Amen ba ta diha? No? Di lang kay isik nga musimbata. No, isik ug appeal ang righteousness. Appeal yun na and His righteousness. Kusog kita mo claim sa all these things shall be added, pero wa ta nagsik sa righteousness. Kung magsik kag righteousness, kung naglisod jud ka, hala, pag ilis na lagbag-ong SIM, pag-block na lang sa tanggalan na imong mga contact diha, ang mga Facebook, unsa pa diha, kay sayang imong pagdayeg sa Ginoo nga naay mga hindrances. Ingon sa 1 Corinthians 6:15, ingon ni Jesus Christ, ingon si Paul, dili ba kita nga mga tumutuo kabahin man sa lawas ni Kristo? Mao kana nga ang atong lawas kabahin sa lawas ni Kristo, dili nato mahimong gamiton sa hinay kayo. Dili nato gamiton sa Okay, so tanang sala gawa sa pagpakighilawas, dili gid siya parehag effect, no? Dili siya. Kuya ba aning curse of immorality kay poverty. Isa sa effect sa curse of immorality, poverty, no? Lisod kayo, bisag unsa kada kong kwarta maabot, kurot gyud gihapon. So, surrender gyud ta. Pinaka the best ani, surrender gyud ta sa Ginoo. Okay? So ngano man tungod ning word nga soul tie. Ingon diri sa verse 16, dili ba kun ang lalaki makigilawas sa babae nga sama niya na, silang duha nahimong usa na lang kalawas? No? Kanang the two shall become one. Kanang word nga oneness dia. Sex na siya. So mao na nga hadlo kaayo kung dili nimo asawa ang imong gihilabtan. Kay ang kasulatan nagaingon, silang duha nahimong usa. So mao toy demon nga imong gi-welcome sa imong life dayon mupasa na siya dayon mahimo siyang generational curse. Tingala ka pasapasa na ang sala. Takod-takod na. Ingon dito sa verse 17, kung kita makigiusa kang Ginoong Hesukristo na usa na kita kaniya sa espiritu, busa likayi ninyo ang pakighilawas. Fornication. Okay? So giklaro ni Paul sa pag-ingon, ang ubang mga sala nga gibuhat sa tawo walay kalabutan sa lawas, pero ang pagpakighilawas maglisod og puyo ang Ginoo sa imong life. Kung di ka puyo ang Holy Spirit sa imong life, saon na lang ang trabaho sa yawa, mag-enjoy, magpista sa imong kinabuhi. Ikatulo is sins of the mouth, no? Tama ba na ako spelling? Sala sa bakba. Naday sala sa bakba, no? Nay 5 kabuk
types, no? There are 5 types of sin. Number 1, action. Number 2 is atong mouth. Number 3, ang ato ang mind. Number 4, ang ato ang motive. Ang number 5 is ang ato ang eyes, no? Ang atong sala, daghan day kayo ni channel, no? Sala sa mata, sala sa huna-huna, sala sa binuhatan, sala sa baba, sala sa motibo. So, muna, 4 ka klaseng sala. Pero diri, ang itong isgutan diri, sala sa baba. No? So, sa mga dagkong baba, gamitin na ito ni word, mga dagkong baba, or dagkong baba. Okay. Matthew chapter 15, verse 17, ha? Kay gikan sa kasing-kasing sa tao, ang dautan nga mga panghuna-huna, ang mga mutukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pakighilawas, gawa sa kaminyoon, pagpangawat, dayon, pagsaksi ug bakak, pagsulti ug dautan. So duha gyud, no? Tapto gyud sila nga apil sa record. Batok sa iyang isig ka tao, mao kini ang makapahugaw sa tao. So kung mahugaw ang imong kinabuhi, it attracts demons. Okay? So muna usahay matingala tang lahi ang flow sa atong life. Balik na po ta diri sa altar, no? Lord, nganong bakakon pamangko hangtod karon, no? Asa na ka? Nya napa sa storil. Nanakos bang kiruhan? Grabe. Taas mo ipod no taas ra po kayo. Dul-dul lang pud gamay. Puan ako. Bakak ra gyapon. Okay. So mga gagmay lang na pero tapok-tapokon nimo na sa kilo biya pod. Gagmay lang na tapokon nimo sa kilo biya pod. No? Okay, so panultihon, no, Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Okay. May 7 ka matang sa tao nga gikapungtan ug gikangil-aran sa Ginoo. Grabe. Bible ang nagstorya niya, gikapungtan. Wala mang takagamit na diri sa Davao nga Bisaya, no? Cebu siguro ni, no? Gikapungtan o gikangil-aran. Sa tuwa man ni, gikalagutan man ni. No? Okay? 7 things that God hates. Okay. I-detail na. Number 1, hambugiro. Unsang ikaduha? Hinay man kayo. Unsang ikaduha? Unsa man ni? Gikapungtan. Ingna imong katapad, bakakon. Ang isa ningog ikaw. Ngano hangtod karon daghan pa man kaayog bakakon, no? Labi na ning mga batanon. Pero tigabahag yung bakakon aning batanon ba? Na ako'y assignment. Assignment good oroy, no? So, it attracts demons. Sultihan ta mo. Kung basahon ninyo ang Revelation 21:8, which wala na ko nakabutang diha, no? Revelation 21:8, Psalms chapter 5 verse 6. Kana. Specialty na nga verse. Balik ko na ko. Revelation 21:8 o Psalms chapter 5 verse 6. Kabalo mo unsay nakabutang dito? Agoy. Specialized gyud. Ang tanang bakakon na ay kwarto sa impyerno. Grabe gyud kwarto gyud, no? Na may special room, no? Sweet room. Sweet room. Grabe man gyud. Dito pagpatay, pakikilawas, dagang kayo. Pag-abot dito sa pinakalas, ang tanang bakakon, special room sa impyerno. So, undangan na nato ni gamay pag na-time, ha? It attracts demons. Okay? So, ayun dito, bakakon, ikatulo, okay? Nagapamatay og tao, magplanog dautan, abtik mahimog dautan. Okay? Unsa ning ikalima? Pagsaksi og bakak. Ba ra gyapon, sins of the mouth, no? Takag storya ba? Pagsaksi og bakak. Wa pa gani ma-validate. Nakita ko nini sa kay lalaki siyang motor. Chismis dayon. Yading igagaw. Nagsaksi kag bakak. Wa na, naguba na ang tao.
Na-post na dito, ay, lako-lako, sweet kayo mo. I-validate sa pod, no? Kay, matod pa, bantay-bantay ta sa itong baba. Okay? Og ang mga, kani, gwapo ni, ang pinaka-last. Dunganon to ni, og ang mga nagapaaway sa iyang isig katao. Balik ko na to, ready begin. Nagapaaway sa iyang isig katao. Sabong-sabungon ba? Ingo si sister ba? Baho daw kag ba? Ayun, palitin na lang siguro nag-toothpaste dritso, no? Ayun na lang siguro sustorya diya. Ingnon siya, unsa daw ingon niya? Mas labaw po daw kag bahog ba? Sabong na. Sabong. No, mag-away na sila. Kung kabalo kang makadaot sa iya, ayun na lagi sulti. Sins of the mouth. Ay, ganahan kayong yawa. Ano, eh? Malipay kayong yawa. Kanaging maglalis na mo, maganahan na ng yawa. Woo! Success! No? Pag uli sa balay, wa na'y tingganay. No? Pag back up kanta, wa na'y lingi ay. No? Isnabay na. No? Bisag kaihion na kayo, kaya naa siya sa CR. Pugnan na lang yung ihi, kaya di sila gustong magtagbo. Ganahan yung yawa, anak. No? Basta gani, sala sa baba, delikado na yun eh. Okay? Santiago 3, 2 ug 12. Tino. Ingon sa ate, dagan na igo. Pira na nga, dili ni nani sa kong likod, dili ni ako. Ingon butong nasa likod, dili na agin ito sportahan ba? Ingon putong nasportahan, wala gid ni dere, naninggawas na lang. Okay, Santiago 3:2. Tinuod nga kitang tanan makadaghan masayop. Daghan kitang masayop. Apan ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, ha? Say pasabot ani, kanang gabantay sa iyang istorya ba? No, masayop ang kita, no? Pero magbantay daw ta sa atong istorya. Ang tawag ana hingpit. Sa English na, matured. Okay? So, ang ilhanan sa matured, makapugong sa iyang baba. Balik ko na ko, ha? Ang ilhanan sa matured, makapugong sa iyang baba. Naiuban, layo ra kayong 24 hours. Makadungog og balita, mangitag, panihanan rin kayo na ko yung istorya, digyot kapugong ba? No? Karang, saman-saman, si sister ba, digyot kapugong, isultig yun. No? Layo ra kayong 24 hours. Mura siyang mamatay pag di niya masumbong. Ang matured, ang kanang word hingpit, makapugong sa iyang kaugalingon. Labi na kaning mag-asawa, no? Maglalis, niya ang hinungdan. Midyas ra, di gid kapugong siyang baba, oy. Liwat kasi mong papa, midyas ra gawayan. No? Ikaw, kaliwat biya na ninyo. Wa na, dagka na kayo, wa na tingganay. Isa kasi mana, way tingganay. Hangtod, maabot sa korte ni Tulpo. So, ingon dito, mauna usab kini ang atong dila. Gamay lamang kini nga bahin sa atong lawas, apan makapanghambog og dagkong mga butang. Kuya kay no, gi-compare gud sa barko ug sa kabayo. Hunaunaan ninyo unsa kalapad ang kakahuyan ang makasunog sa gamay lang nga kalayo. Ang dila sa tawo sama usab sa kalayo. Daghang daotang pulong nga mahaling sa dila ug mudalahig sa atong tibuok pagkatao. Ang mga dautan nga pulong sa atong dila sama sa kalayo nga gikan sa impyerno ug mao kani ang makapaguba sa tibuok natong kinabuhi. Klaro ba ang Biblia? It attracts demons. Kung kaya nato mapugnan atong baba kung masuko ta, no? I do believe ang uban sa tuwa diri makapamalikas paghapon. Dool tas altar unya. Ay nyo kalimti ning altar diri. Ilitok to unsa kanang maipit gani ka unsay mugawa sa imong baba, no? Makasulti og kanang hugaw. Ilitok, Lord, bisag unsaon Lord. Makapangyaw man gyud ko Lord oy. Makapangyaw man gyud ko Lord oy. No? So dool ta diri sa altar, Lord, tabangi intawon ko ni akong baba, no? I-surrender imong baba, Lord. Ibutang imong baba sa altar. Ha? Okay.
occult practices. Okay? Ang Biblia nag-ingon, Deuteronomy 7:25, the images, adrita sa Bisaya, no? Pareho ra na, Bisaya, English. Sunugan ninyo ang mga imahin sa ilang mga Dios, ug ayaw ninyo kaibgi ang mga bulawan ug mga pilak nini. Ayaw gid ninyo kinikuha kay mahimo kining laang. Sa English niya siya trap. Okay? Ubang Bisaya, litag. Mahimo kaning litag kaninyo. Likayin ninyo kini kay mangilad kini sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagdala sa inyong balay. Ayaw ninyo dada sa inyong balay. Ayaw pagbitay-bitay ditong mga lana sa inyong balay. Mga lukay-lukay, mga dagway-dagway. Ayaw nyo dada sa inyong balay. Okay? Mangilad nga mga butang, aron, dili usab kamo laglagon, uban ining mga butanga. Kinahanglan likayan gayod ninyo kini. Kay kini ang mga butang, gikinahanglan nga laglagon sa hingpit. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo naga-declare, no? Nga isip Kristohanon, wala na taning mga occult practices, no? Wala na yung mga habak-habak, anting-anting, mga lalalana, mga hurim-hurim, mga spiritista, mga tuo-tuo, no? Human ako ana, na ako'y libro sa alom-alom sa una. Grabe na kung horoscope, na jud gipalit gyud sa akong magulang, libro sa alom-alom. Mutanaw kog tao, ako gun pangitaon ng alom. Wala na siya alom diri. Sa meaning aniya, basa di ko sa libro. Grabe ko sa una. No, mga occult practices na siya. No? Ang imong kinabuhi, wa nagdepende sa alom. Tuldok na lang pintil-pin diri. Lahi biyang meaning ana, sirtihon daw. No?